Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, umpisahan po natin. Sinagot po mga tambay. Sinagot po ni Senate President, binuweltahan po ito pong bagito at batang-bata po na representative na si Kiko Barsaga mga katambay. Kinwestiyon niya daw po at kailangan daw po ay gumamit muna siya ng fact check mga tambay. I-fact check niya muna ang sinasabi po mga aligasyon o sinasabing issue, lalong-lalo po na sinasabing pinoproteksyonan niya mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita at kung ano po ang sinasabi ng sinasabing Wambol University daw po mga kabayan. Fact check muna. Yan ang buwelta ni Senate President Tito Soto sa banat sa kanya ni Congressman Kiko Barzaga. Sa Facebook post ni Barzaga na may litrato niya si Mayor Vico Soto at ng pusa, sinabi niyang dahil malapit si Tito Soto kay Speaker Martin Romualdez, limitado raw ang opsyon ng pamangkin nitong si Mayor Vico para mag-imbestiga. Pero mabilis na balik dito ni Senate President Tito Soto, wala raw kompromiso kahit kaibigan. Giit niya, Senate Blue Ribbon ang nag-iimbestiga at hindi siya. Dagdag pa ng Senate President, huwag gamitin ang kanyang inaanak para mag-promote. Mga kapatid, Matambay, di po ba nadadawit po yung inaanak niya? Di ba? Yung mag-asawa po, di ba? Si Maine Mendoza saka si Atayde, si Aljo Atayde po yata pangalan ni Congressman ng 1st District. At syempre po, may umuugong din po diyan na kudita. Na sinasabi po ng kanyang kaalyado na si Senator Ping Lacson, bay maghinay-hinay ka. Wala ka pang isang linggong Senate President, baka wag mong maliitin ang sinasabing oposisyon, mga tambay, o nasa kabilang panig. Huwag mong malitiin, baka ikaw makudita rin. At syempre po, ang umuugong po dyan ay si Senator Alan Cayetano. Pwede po maging Senate President yan. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang kanyang kaalyado na si bagong ribbon na chairman committee ng Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin, huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so, aminado naman siya Kaya ito si Senator... Yan po mga tambay. Kaya po, yan po ang umuugong din sa Senado, mga tambay. Masyado kasi halatain, di ba? Si Senate President Soto, mga tambay. Lalo-lalo po yung ginagawa niyang pagpapatakbo. Lalong-lalo yung pumutok na issue. Lahat po ipinangunahan niya. At talagang at siya na po ang talagang nagdesisyon. Doon po kay Bryce Hernandez, hindi po ba, ng DPWH Assistant District Engineer. Nakabayan, si Bryce. Ay pinangunahan niya na po na ito po ay ipadala at pati po ang sinasabing yung siding in contempt ay pinaubaya pa sa Kongreso samantalang nauna mismong nag-contempt ang Senado noong panahon po na ang Blue Ribbon Chairman ay si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Kaya nga po itong si Senator Soto, si Senate President ay napaghahalata na masyado yatang binibigyan ng pabor ang Kongreso at lalong-lalo po ang mga request dahil nagre-request po ang sinasabing tambaluslos, mga kabayan. Samantalang yung nagre-request sa iyo ay pinangalanan po na tumatanggap din po ng payola o sinasabing komisyon
sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi lang naman po flood control ang issue rito eh. Hindi lang po flood control ang issue ng bansa. Ang korupsyon po ay hindi lang flood control. Napakarami pong proyekto ng DPWH. Hindi lang po flood control. Lahat po yan ay pinagkakakitaan nila ng komisyon. Hindi po ba ano ginagawa ng tulay, karsada, pati nga eskwelahan. Hindi po ba? Pati nga yung ginagawang mga airport dyan, kung lalo-lalo tatamaan sa mga distrito nila, sa bayan nila. Hindi po ba? Pati eskwelahan, pati nga basketball court, pinagkakakitaan nila yan. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po, nakatutok lang sila sa flood control. Pero pag tinutukan nila lahat ang korupsyon sa ating bansa, lagana po yan. Kaya nga po yung sinasabi pong pinangalanan ng mga diskaya, mga kabayan, dapat yan proteksyonan. Ano po ang ginawa ng isang Senate President? Hindi niya rin po pinirmahan. Hindi niya pinirmahan eh. Di ba? Kaya nga yung nangyayari po rito, masyado pong nagkakaroon ng agam-agam at ang taong bayan nagtataka. Nagtataka. Yung dapat na proteksyonan mo, dapat bigyan mo ng proteksyon. Hindi mo dapat kitilin dahil makakuha ka ng maraming ebidensya ron. At katulad na rito sa sinasabi ng batang congressman na si Kiko Barzaga. Hindi po ba? Di ba mismo si Kiko Barzaga ang nagsasabi, ang dapat imbestigahan ay yung leader, si Tambaluslos. Di ba? Ang speaker ang dapat imbestigahan. Dahil ang speaker ang nagbibigay ng mga malalaking proyekto o malalaking budget sa mga congressman. Hindi po ba kung saan ilalagay na distrito na bigyan ng malaking budget? Di ba? Idadalhin yan sa DPWH at syempre, mga proyekto ng mga congressman yan. Hindi po ba? Hindi po ba kayo nagtataka, mga kabayan? Ang tinututukan lang po halos nitong itong investigasyon na ito, kahit si Senator Lacson, pansinin nyo po, wala pa po siyang pinapangalanan ng napakarami at yung ulo, yung kung saan po nagmula ang insertion at napakaraming pera na nawawala sa bansa. Wala pang tinutukoy na dapat umpisahan sa ulo. Di ba? Kasi po, damay-damay na po lahat yan eh. Kasi ang ginagawa po nila ngayon, kahit sa Kongreso, dinadivert lang po nila. Naandun lang po sila nakatutok. Saan? Sa contractors. Sa DPWH. Mga engineer. Saan pa? Sa COA. Puro doon lang po nandoon. Tapos idadivert nila yung issue, dadalhin po doon sa nakarang administrasyon. Sasabihin, yun, kasama ba yun? Kasama at doon na po tututukan nila yon halos. Kaya nga nadadawit na nga dyan ang pati yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Pero, sila rin yun eh. Karamihan po doon, sila rin. Hindi po ba? Yan bang mga politiko na yan? Iba-iba po ba yan sa ating bansa? Sila rin yun eh. Halos sila rin. Kahit pa nung panahon na si Gloria ang Pangulo. Karamihan po ng politiko dyan ay sila rin. Hindi naman nababago halos yan. Hindi po ba? Kung mabago man yan, kalahi rin nila. Kalahi. Kung hindi asawa, anak, kamag-anak. Hindi po ba ganyan ang politiko sa atin? Sila rin. Kaya nga sinasabi nga po, tama po yun eh. Kaya po napupulaan po itong Senate President. Napakaganda po ng sinabi po ng itong bata. Buti pa nga yung batang congressman eh. Si Kiko Barzaga eh. Antimano tumatayo siya sa tama. Kasi tama yung sinasabi niya eh. Ang dapat tutukan ng investigasyon at dapat imbestigahan si Tambaluslos at si Saldico. Yun ang dapat tutukan. Kaya nga bakit masyadong affected ito at parang binibigyan yata ng proteksyon ng Senate President itong kanyang mga nakapaligid sa kanya. Meron pang kasamang inaanak. At syempre, may kasama pang pamangkin. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin, hindi naman po ligid sa ating mga kababayan, na pinangalanan po ng mag-asawang Diskaya ang representative po o congressman po. Saan po? Doon po sa kung saan mayor. Hindi po ba sa Pasig? Sino po ba mayor ng Pasig? Hindi po ba ang kanyang pamangkin? At sino po ba ang congressman na pinangalanan sa Pasig? Hindi po ba si Roman Romulo ang congressman? Isa sa congressman doon. Hindi po ba, mga kabayan? Hindi ba kayo nagtataka?
Di po ba? Ang lahat po ng politiko ay kumikita po sa komisyon. Mga kababayan, imposible naman na hindi rin kumita ng komisyon ang mayor. Imposible po yun umano. Hindi po ba? Dahil isa po yan sa pinagkakakitaan ng politiko. Mga kabayan, yan po yung napakatagal ng panahon po yan. Hindi naman po nababago na yan. Ang komisyon po sa mga politiko, magmula po kahit nga po barangay chairman eh. Pati barangay chairman, nangungomisyon yan sa mga contractors, sa mga proyekto nila. Eh si mayor pa kaya? Si congressman pa kaya? Si senador pa kaya? Sige nga. Bakit tinututukan mo lang ng investigasyon, mga kabayan, doon ka lang nakatutok sa mga contractors saka sa DPWH? Tukuyin mo lahat, pati si mayor. Imbestigahan lahat yan. Hindi po ba? Dahil lahat po yan ay nangungumisyon umano. Kaya nga dito, bakit masyadong affected at masyadong pinoproteksyonan yata yung mga pinangalanan ng Diskaya. At ayaw po nilang bigyan, lalong-lalo po ng proteksyon para po maging state witness ang pamilya Diskaya. Hindi nyo ba napansin? Napakarami rin pong question dyan ng isang Senate President na hindi dapat bigyan dahil una-una, ibalik muna raw nila yung kanilang ninakaw. Eh kung tutusin po, wala naman ninakaw. Wala pong ninakaw ang halos itong mga contractors. Sila po ay nangungumisyon din. Di po ba? Ang nangyayari po kasi sa mga contractors, hindi po sila talaga yung tunay na magnanakaw. Kasi sila namumuhunan pa po yan eh, yung iba dyan. Namumuhunan pa po yung iba dyan. May kapital. May kapital. Pag nilagyan po ng logic yan, ang mga contractors po, nangangapital pa yan. Hindi po ba? Kaya nga lang kumikita yung mga yan. Dahil nga po, sa liit na po ng natitira doon sa budget na nilagay doon sa proyekto, dahil sa dami po na kumukuha na komisyon, ang natitira na lang po doon sa hahawakan nila na kontrata, mga kabayan, eh, yun na lang po ang pagkakasyahin nila at kailangan pa nila kumita ron. Hindi po ba? Yun ang real talk. Hindi po ba? Bakit mo sasabihin sa mga investigasyon ng Kongreso at sa investigasyon ng Senado, bakit nakatutok ka lang nakatutok doon sa mga contractors na sila yung gumagawa ng proyekto? Kung magkano lang po ang ibibigay sa kanila at matitira sa kanilang budget, yung babudgetin nila, yun lang ang pagkakasyahin nila yan. Kaya lang po nakakaroon po sila ng kaso dyan. Kaya lang po sila makakaroon ng anomalya dyan dahil mahinang standard. Low standard. Mahina ang proyekto. Hindi po ba? Kaya nga isang dahilan sira. At ang isa pa nilang kasong mabigat dyan, kung i-go-ghost project pa nila, yung natitirang 35% o 30% na lang na sinasabi ni Mayor Magalong. Ano po ba sabi ni Mayor Magalong? 70% halos ang nawawala sa proyekto dahil pinaghahati-hatian daw po yan umano. Dahil pati siya inaalok ng komisyon ayon sa kanya. Magmula sa mayor. Hindi po ba? Nahandyan pa si gobernador daw. Si congressman. Mga kabayan, napakarami naghahati-hati. Nahandyan pang district engineer ng DPWH. Eh paano pa yung secretary ng DPWH? Paano pa yung USEC ng DPWH? Paano pa yung sa congressman project pa lang yan? Eh paano yung senador? Meron din proyekto ang mga senador. Hindi po ba? Nakita nyo po yun? Yun ang dapat tukuyin mo. Yun ang tunay na magnanakaw. Dahil yung mga congressman, mayor, gobernador, senador, walang puhunan. Walang puhunan yun eh. Ang puhunan lang nun, laway. Saka ballpen. At nagpapalaki ng tiyan doon sa Senado at Kongreso. Hindi po ba totoo yun? Real talk. Bakit mo tututukan ng investigasyon at ngayon pinoprotektahan po ng mga politiko, katulad po yata ng Senate President, dahil na nadadamay at nadadawit ang mga nakadikit sa kanya at malalapit sa kanya. At pati ang kanyang kumpare yata. Dahil kumpare niya po sa kasal. Na magkukumpare po sila. Doon po sa kasal na talaga pong kumakalat po sa social media. Si Tambaloslos, kasama siya. Kumpare. Hindi po ba? At syempre, kinu-question din po ng taong bayan ang biglang pagyaman ng pamilya ng kanyang inaanak. Di ba? Si Atailde.
Kino-question po ng taong bayan ngayon, bakit biglang yumaman nung maging congressman ng 1st District ng Quezon City? At grabe magbiyahe. Travel dito, travel doon. Around the world. May sagot naman po dyan ang pamilya ng Atayde. Pati po ang asawa na Mendoza. Sila naman daw po may kakayahan mag-travel dahil kumikita naman sila. Hindi po ba? Yan po ay pag-uusapan po sa investigasyon yan. Natural lang po na dumipensa sila lahat kasi wala pa naman pong investigasyon na matibay. Kaya nga po ang sinasabi natin, bakit nagkakaganito ang Senate President? Kaya siya binabatikos ni Kiko Barzaga. Binabatikos siya eh. Hindi po ba? Dahil unang-una, masyado kang parang bias ka umano. Bias ka. Hindi po ba? Yung dapat na kunan mo ng resource na makakuha ka ng mga matitibay na ebidensya na magtuturo sa mga tunay na salarin at tunay na magnanakaw. Pinipigilan mo. Ayaw mo bigyan ng proteksyon. Isa pa yon. At yung nakapaligid na pinangalanan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Tapos kung sasabihin mo na hawak ng Blue Ribbon Committee yung mga desisyon, pinangunahan mo na nga eh. 'Di ba? Kaya nga kinu-question ka ni Senator Marcoleta. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na ipamimigay mo pala yung karapatan ng Senado sa Kongreso? Hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, ibalik sa Senado yan dahil una yan na citing in contempt sa Senado. Ibalik yan. Hindi po ba kinu-question ka? Ano sabi mo? Nag-usap na kayo ni Speaker. Kaya nga napakaraming questionable sa'yo. Bakit masyado kayong close ng Speaker na gustong-gusto ni Kiko Barzaga na imbestigahan yan sa napaka-anomalyan 3 taon mahigit na korupsyon sa ating bansa? Hindi po ba? At ayaw niyong imbestigahan ng, hindi po ba, samantalang sa Blue Ribbon Committee, natutukoy na yung tunay na mga sangkot na kumikita at napakalaki na mga komisyong kinukuha. Katulad po ng Pasig, si Romulo Roman. Si Roman Romulo, di ba? Ano sabi? Humihingi ng 30%. Umano, o 25 to 30%. Sa kanya pa lang yun. Sa kanya pa lang. Paano pa yung sa baba? Baka humingi pa rin si Mayor. Umano. Papayag ba si Mayor na hindi man lang? Kukuha po ng permit sa kanya yon. Hindi po ba? Kailangan pumuha ng permit ng contractors dahil gagawa siya ron. Siya gagawa. Di po ba? Karamihan po ng mga contractors na gagawa ng mga proyekto ng gobyerno, kailangan mo kumuha ng permits sa munisipyo, sa mayor. Hindi po ba? Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Sa tingin nyo, papayag lang ang mayor na si congressman nakakuha ng 30% o 20%. Si mayor hindi makakuha. Unbelievable. Di po ba? Kaya nga yun yung point natin doon. May tama po yung desisyon ni Congressman Barzaga, ni Kiko. Dapat imbestigahan yung mga tunay na magnanakaw na walang puhunan, walang kapital, kumikita ng napakalaki. 30%, walang puhunan. Walang binabayaran mga empleyado. Samantalang yung mga contractors, maliit na yung nakukuha nila. Kaya nga, low standard na lang yung proyekto nila dahil napagpaparty-party na naman magnanakaw na politiko eh. Puro komisyon eh. Hindi po ba? Nasa kanila na yung malaking porsyento ng pera na pinondo sa proyekto. Malaki na yung nasa kanila agad. Mahigit 50%. Di po ba? Tapos ngayon, gigisahin mo ng gigisahin at tututukan mo ng tututukan ng investigasyon itong mga nasa baba na mga tuta nila. Aso lang nila yan eh. Hindi po ba? Sino po ba namimili ng contractors? Di po ba politiko? Politiko. Proyekto nila yan eh. Di po ba makakasabwat po yan umano? DPWH, mga engineer. Di ba mga district engineer? Tapos politiko. Sila ngayon ang mamimili ng gagawa ng contractors. Kaya nga sila na pagkikita makakasama. Meron sila mga larawan. May mga kasalan pa.
Di ba? May mga gathering sila na sila-sila. Dahil nga makakasama at makakasabwat umano. Kaya nga itong ginagawa po nilang hearing na ito, house show ito. Kung talagang gusto mo matutukan ang korupsyon ng bansa, umpisa mo sa puno. Pababa na yan. Ngayon, kung gusto mo na umpisahan sa baba, pakantahin mo. Pakantahin mo. Diba? Pinakakanta na nga ni Senator Marcoleta, pinigilan nyo pa. Kaya nga binabatikos kayo ni Kiko Barzaga. Masyado kayo may pinoproteksyonan. Di po ba? Kaya nga itong mga kababayan, ito po, binubuo na po ang malawakang sinasabi na po itong EDSA 3, mga tambay. Makiisa po tayo dyan, mga tambay, kasi wala rin po kasing mangyayari dito po sa mga investigasyon ng Senado at Kongreso. Hindi rin po matitigil ang korupsyon sa ating bansa hanggang sila rin po ang leader. Para po matigil yan, palitan mo ang puno, ang ugat ng korupsyon. Kung ang gagawin lang po sa atin ay puro po media mileage, puro po salita lamang, mga kabayan, at dadalhin lang po tayo sa ganitong klaseng investigasyon, ilang hearing na po, piling-pili lang po, piling-pili lang, mabibilang mo lang sa daliri mo ang binabanggit nilang politiko, mga kababayan. Ayaw na ayaw po nilang banggitin at tutukan yung gumawa ng budget na nagkaproblema po at sangdamukal po na pera ng taong bayan ang nawala dahil sila ang gumawa. Ayaw na ayaw po nilang tutukan ng investigasyon. Nananatili sila sa baba. Ayaw na ayaw at iniiwasan po nilang mabigkas man lang. Pagka po binigkas ang pangalan ng mga ulo, may sasagot at sasalag agad. Maglabas ka ng ebidensya. Magsampa ka ng kaso. Ganyan po katitindi. Systematic po. Sabuatan ang nangyayari. Kaya po, para po umayos ang ating bansa, tanggalin ang problema. Tanggalin ang mga salot. Palitan ng mga salot. Magnanakaw politiko sa ating bansa. Aayos po yan kahit papaano. Di ba? Kasi nakita po natin 6 na taon may corruption man pero napakaliit na po ng porsyento sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po katulad ngayon. Talamak na talamak, mga kabayan. Kaya po, mga kabayan, magkaisa po tayo, makiisa po tayo, mga kababayan. Dito po, sa panawagan po, mga tambay, talagang binubuo na po yan. Meron na po nag-uumpisa tayo, mga kababayan. At sana po ay magkaisa po tayo na kailangan na po. Hindi po aasenso ang ating bansa. Patuloy po itong babagsak pag ganitong klaseng gobyerno ang magpapatakbo sa atin. Ang mangyayari po sa ating bansa, sila lang po ang uunlad, hindi po ang ating bansa. Sila lang ang uunlad, hindi ang ating bansa, mga kabayan. Dahil sa ganitong pagpapatakbo, paunlad sila ng paunlad. Tayo naman pong mga mahihirap at mga nasa sinasabing middle class ay lalo pong maghihirap pa, mga kababayan. Pero mga politiko, dire-diretso po ang pag-unlad yan. Kailangan po yan kalusin na. Hanggat maaari, mga kababayan, stop. Yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, stop! Stop nyo na yan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga tambay, ang napaka-popular at famous na, mga kababayan. Hindi pa nagtatagal bilang Senate President, si Tito Soto, napakarami na pong issue, mga kababayan. Ibang klase. Samantalang yung pinalitan niya, mga kababayan, nakita nyo po, meron lang pong sinasabi nag-donate na contractors ay na politika na po, di ba? Nagkaroon na po ng kudita. Samantalang dito sa Senate President, mukhang marami po pinoproteksyonan, mga kababayan, nasangkot po na kailangan pong proteksyonan, mga kababayan, pero siya po ang nagiging protector po yata. Hindi kaya, siya pa taga-sagot.
Ibang klase ka. Senator Tito Soto, mukhang napaghahalata ka. At dito sa sinasabi ni Senator Lacson, baka magdilang anghel si Senator Lacson. Baka isang araw hindi ka na Senate President. Kasi ang umuugong po diyan ay pwedeng maging Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang umuugong po diyan, mga kabayan. Tingnan po natin kung hanggang saan, mga kabayan. Dahil alam naman po natin ang mga senador ay paborito po niyan na prutas ay mga balimbing. Naparami pong balimbing diyan. Mga wala pong yan naman sinasabing mga walang political will, mga kabayan. Karamihan po ng politiko sa atin, balimbing. Mabibilang mo na lang po dyan ang mga may political will, mga tambay. May paninindigan. Hindi po ba? Kaya huwag kang magpakasiguro, Senator Soto. Baka marami pang kumakain at paborito balimbing dyan sa mga kasamahan mo. Hindi po ba? Thank you po. Sana gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. Mabuhay po kayo. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat po kay Ma'am Nancy. Ma'am Nancy, Tatay Nick na Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, si Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, si Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershon ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. At maraming salamat po, mga kabayan. Thank you po sa inyo lahat. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, mga tambay, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na maingatan po. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po, mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po. At ganun din po, mga kabayan, tayo po mag-ingat at maglasal na maingatan po tayo, kasama na rin po ang ating buong sambayanan. Thank you po. Paalam. Bye-bye.